So, ayan mga sir, may ginawa tayong Honda Jazz. So, ang problema nito mga sir, ang concern na may-ari is palyado. Palyado siya. Habang tumatakbo, pag nasa traffic, namamatay, nanginginig siya, tapos patay. Pag in-start, okay naman, na-start naman agad. Pero yun nga, nangangatal, garalgal yung andar niya. So ngayon, nag-troubleshoot tayo. In-scan natin. So nung in-scan natin mga sir, wala namang code na binibigay, wala siyang code na binabato sa scanner. So kumpleto naman siya mga sir, meron naman siyang check engine. So ayan, binunot pala yung battery doon. So meron naman siyang check engine. Ngayon ang problema niya is ito kasi sa mga Honda Jazz, 8 ang coil. Ayan, 8 din ang spark plug. Siyempre, yun, yung nag-troubleshoot tayo mga sir, inisa-isa natin binunot. Ito, binunot ko yung 4. Nung pagbunot sa 4, sa sakit, ayaw mag-start. Pero pag ito ibinalik ko, tapos ito naman ang binunot ko sa kabila, naandar siya. Pero kung dito sa kabila ang bubunutin, ito ang nakasaksak, hindi siya naandar. Pero pag ito ang binunot, tapos ito ang nakasaksak, naandar siya. So nag-troubleshoot ako mga sir sa mga coil. Ayan. So nung inisa-isa ko to, nilipat dito yung sakit lang, kasi hindi naman siya pwedeng isaksak. Yung sakit lang mismo, inisa-isa ko siya, nilipat, nagana. Ito, nagana siya, may kurente. Pero pag dito siya sinaksak, ito walang kurente na labas. So ibig sabihin walang pulse to na buwabato sa ignition coil. 3 ang sakit niyan mga sir. Ayan. So ito, kung itong coil nandito, tinis ko sa dito, walang kurente. Kahit itong 4, nilipat-lipat ko na, walang kurente. Pero kung ito naman ang ilipat ko dito, kahit saan sa dyan, may kurente. So ito kasi bagong top overhaul, bago rin palit ng transmission. So ayan, buo na yung transmission niya. Ayan. So hinila kasi to daw dito, hinila daw to kasi ayaw na mag-start. So ngayon, yung yung barbula bumaluktot. So ngayon nagpalit na sila, umandar na. So hindi naman nila inakala na ito palang 4 hindi nagana. So ngayon pinatrouble sa atin. Ngayon na troubleshoot ko, ito walang pulse na pumapasok. Kaya ayaw siya magbato ng kurente. Ito mga sakit na to. So yun mga sir, nag-troubleshoot, binaibay ko lahat ng wirings hanggang dito. Ayan, naikabit na namin. Papunta ron sa may harness nya, papunta sa loob, papuntang ECU. So buo naman lahat ng wirings, pati fuse, relay, okay naman. So yun mga sir, may nakita akong problema sa wirings. So yun, napagana na natin. So ito kanina wala, so ngayon papakita ko. Bubunutin ko muna yung ginawa ko, tapos titingnan natin dito sa isa. So ayan, kinabalik ko lang yung mga kasi backlash lahat yan, pati yung sa fuse box. Nag-continuity test tayo dito sa mga wire papuntang box. So buo naman ang wirings. So ayan, umabot tayo dyan, yan, hanggang dito sa may ilalim ng fuse. Yan. Tapos hanggang dito sa may loob. Yan. So nag-test tayo dyan sa mga fuses and socket. So okay naman. Nung in-scan natin, walang code, 2 scanner lang ginamit, wala talagang code na binabato sa scanner natin mga sir. Okay, pero nai-scan siya. Ang problema lang yung 4 na coil,
hindi siya nagbibigay ng kurente gawa nung walang pulse. Okay, so ngayon ikinabit pa sa kasama natin, papakita ko sa inyo mga sir. So ayan mga sir, try nating ipapa-start para ma-trouble. So ayan, may check engine naman. Yan, off, on. So ayan, may check engine naman siya. Nag-trip naman yung check engine niya, pero pag in-start mo, ayan, na-andar siya. Na-andar naman, tapos yung RPM niya is stable naman yung RPM. Ayan. Hindi naman siya nag-up and down. Ayan, na-rev kasi yan eh. So ayan, stable naman yung RPM niya, hindi naman siya up and down. Pero ang problema, ito, problema niya. Okay. So ayan, wala pa yan. Wala po ito. Wala pa. So ayan, pag bubunutin mo siya, ayan, walang kuryente. Ayan, walang kuryente siya. Lagyan natin spark plug. So ayan, kahit spark, wala. Itong apat na to, walang pulse na nagbibigay, kaya ayaw magbato ng kuryente. Ang ano lang, ang meron lang is yung dito, yung sa kabila, ang apat. Ito lang. Pero nung itong coil nilipat ko dito, meron siya. Pero pag itong coil na to nilipat dito, wala. So ayun, try nating kasi binunot ko kasi yung wirings. Yung nagka-problema kasi yung dito. So binunot ko muna para ma-explain ko. Yun, walang kurente yun. Pero i-try kong ibalik yung sa wirings. I-check natin kung meron na bang kurente doon. Okay. So ayan, naibalik ko na yung wirings, kinabit ko na ulit. So ngayon, try nating papa-start. Ayan. So may check engine naman. So try nating papa-start. So ayun, stable naman RPM. So ngayon, titingnan natin doon kung may kurente na ba. So ayan mga sir, meron na siyang kurente. Ayan. So kanina wala talagang kurente. So ngayon try naming ikabit. Kasi ang problema nito pag nasa traffic, pag na-membreno ka, wala, nanginginig yung makina tapos namatay. Okay, kabit mo yun pa. So ang problema niya, matining naman siya, matining naman yung andar, smooth naman siya, hindi naman siya nagtaas baba yung RPM. Pero ang problema lang sa kanya, pag nasa traffic siya, kumakadyot-kadyot, tapos nanginginig, tapos namamatay. So ngayon, yun nga, nag-troubleshoot tayo sa coil, wala siyang batong kuryente. So ngayon, meron na siyang kuryente. So ngayon, i-road test na natin kung namamatay pa ba siya sa traffic. So yan mga sir, ikinabit na natin sa kasama natin para ma-test drive. So yun, binaybay natin lahat ng wirings hanggang dun sa coil, papuntang fuse box, papunta rito sa harap, dito sa loob. So yun, nakita natin problema, hindi naman siya putol. Meron lang siyang walang supply, kumpleto naman lahat ng fuse. Okay, so ngayon on, start. Okay, yan, meron na yung kurente. So mas lalo pa siyang tumining. Ayan. Alin ka? Gis na sa ignition coil. Tornilyo? Complete yung kanina. Meron pa kanina. Baka yung
So ayan, sobrang tining, mas lalo pa siyang tumining kaysa nung 4 lang ang nagana. So ngayon okay na. Ayan o, spark plug. Ayan o, walang vibrate pag hinawakan. Kasi wala talaga siya kahit yung apat lang ang gumagana. Wala siyang vibrate pag hinawakan, pero pag binitawan mo na vibrate. Wala naman na stock yun. Oh. Ayan, bubunutin natin testing kung nagbago ba. Ayan, meron na siya. Ayan oh. Ayan. Ayan. So meron ng kuryente. Tornilyo na lang. Okay, Honda Jazz. Ayan, Honda Jazz 2007 model. Okay. So, medyo nahirapan tayo dito sa ano natin, sa troubleshooting, kasi pag wirings talagang kalkalikutin mo lahat ng wire. Pati ron, tiningnan ko na rin sa may malapit sa computer box. So okay naman din. So ang naging problema lang niya talaga is yung dito. Meron lang siyang wire na hindi na supplyan. So sinuplayan muna natin temporary para mapagana lang natin yung ignition coil. Okay. So panibagong solve na naman to mga sir. Honda Jazz 2007. Okay. So ayan mga sir, nagpalit na pala sila ng throttle. TPS ang tawag nito. Throttle position sensor, kasi ito daw ang unang lumabas. So nagpalit sila surplus. So okay naman. Nawala naman din yung code. Pero ang problema nga lang yung sa coil, namamatay-matay. Okay, road test na lang. So ayan mga sir, stable naman yung sa ano niya. Stable yung RPM niya. Kahit hindi nagana yung 4 na coil, stable pa rin. Pero ang problema pala din, pag naka-aircon na, ayan, pag nabuksan yung aircon, nanginginig. So try natin. Hey, ikaw. Basic kayo na. Kayo na. Jake, ikaw lang mo. Medyo pa ako eh. So ayan, road test na lang. Okay. Automatic to mga sir. Problema doon ito, pag naka-aircon boss, hindi naman. Hindi, lalo sa musumpong pagka may aircon. Pagka na madalang pagka walang aircon. Pero pag naka-aircon, mas lalo. So ayan, pag naka-aircon na, nakabukas na yung aircon. Okay, sige. Nakabukas na yung aircon, so okay naman, stable naman. Pag nasa traffic, namamatay. Pag preno, biglang mamatay. Okay. Ano lang siya pagka yung biglang pinreno. Dito pala tayo ngayon sa Indang, sa mataas na lupa. Okay. Pinalitan na ng bagong fuel pump. Ganun pa din siya.